Okay po, balik tayo rito sa ano, sabi niya gano'n, mapalad ang mapagkumbaba dahil tatamuhin nila yung pinangako ng Diyos. No? Isa sa nakakapagpatanggap ng pangako ng Diyos ay ugali mo. No? Halimbawa, sabihin natin, ewan ko si Junior, sino bang lagi mong binibigyan ng baon mo, dagdagan ko? Yung mabait o yung mas mabait? Depende na sa iyo, di ba? Pero kasi masarap pagpalain yung mabait di ba? Ayan, tulad nito, naalala ko po yung nanay ko noon, nung elementary ako, bumili ako ng hamburger. Bakit? Kasi gusto ko Kaya gusto ko bigyan nanay ko. No, ang binili ko, 2. Ngayon, nung nangyayari, sabi ko, yung isa kakainin ko, yung isa, papakain ko, bibigyan ko nanay ko. Ang nangyari po siguro alam niyo naman na itong kwentong ito, dahil madalas ko inuulit-ulit kasi maganda pang illustration. Ay, pagtingin ko sa bag ko, elementary ako, nawawala yung hamburger! Yung kinuha mo! Nakalutang yung marami no? Ano ba yung pampaliit ng bilbil? Sabihin natin. Alam niyo ba yung mga parang fake na pampaliit? Ano pala yan? Ang ginagawa pala nila, pag ininom mo yung pampalitaw ng bilbil, pampaalis lang ng tubig. Parang ilalabas mo lang. So, made-dehydrate ka. Siyempre, liliit nga yung bill mo, no? Mas lalong makakasama. Yan. Pero ang pinaka-epektibo pong alam ko na papaliit ang bilbil pag tinitingnan. Tinatago. Automatic yan Basta parang itinatapin. Ngayon, yung iba, surrender na talaga Hindi na may itago So, pero yung nasa harapan ko, ito, sige ka, maninigas ka riyan. Okay po. Ngayon, yung binigay ko yung hamburger doon sa bibigay ko dapat. Hinahanap ko sa bag. Nawala na. Tapos ang sabi yung hinahanap ko ngayon, siyempre, alam ka naman mawala yan. May kumuha yan. May nakita ko yung kapatid ko, pinakain yung burger. Sabi niya, Kuya, bakit? Tinanong pa niya ako nainis ako. Akin na yan. Sabi ko, para kay nanay yan. Ganun. Ngayon, nag-away tuloy kami. Bata ka Ngayon, ang umawat pa sa amin, yung nanay ko. Ngayon, sabi niya gano'n, ba't minaway kapatid ko? Sabi ko, bumili ako ng burger para ibigay sa'yo Yung ginawa naman nito, kinain niya, ganun. Alam niyo, yung nanay ko na sumimangot nalungkot. Kitang-kita may pagkalungkot niya. Bakit kasi? Ang purpose ko kasi sa burger, mapasaya nanay ko. Tama? Pero dahilan doon sa pinagdamot ko sa kapatid ko, napasaya ko ba siya? Hindi. Sabi niya sa akin, alam mo, mas magiging masaya ako kung binigay mo na lang. Kaya yung ugali, yung sa ugali, ngayon sa Diyos, sabi niya gano'n, mapalad ang mapagkumbaba dahil makukuha nila ang pangako ng Diyos. Ang sinasabi naman kasi pangako rito, yung bagong langit at bagong lupa. Pero kahit na, promises pa rin yan. Yeah, promise pa rin yan. Promises yan, yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Sabi niya, yung mapagkumbaba makakakuha yung mababang loob. Ibig sabihin, kabaligtaran ng mataas. No? Ngayon, kasi sa time kasi na ito, maniwala kayo, ang daming napipintasan ng mga Kristyano dahil sa katapangan. Na parang ganito, sige, mag-share tayong ganito. Gradean nga kita, halimbawa, to si Ruben, no? Si Vincent. Mag-gradean tayo kung sino ang pinaka magaling mag-share, no? Yung epektibong mag-share. Alam niyo, hindi naman sa pananalita lang tinitingnan yan Yung ang galing mong mag-sales stock. No, nakakapagbenta ka nga ng ano tawag dito? Vita Plus. Ang galing-galing mo magtinda ng mga ganyan. Kasi magaling ka magsalita. Pero kasi hindi naman Vita Plus ang binibenta natin Ang binibigay natin ay ang kaligtasan ng Diyos na libre. At alam niyo po, ang isa sa pinaka-epektibong way, yung ugali. Yung ugali. Hindi ka hindi ka makakawin kapag yung ugali mo nakikita ganyan. Pero kapag kilala ka ng tao na mababang loob ka, mas madali ka nilang pakinggan. No, yung mababang loob. At dito nga, hindi lang puro faith. Na sabi nga niya, may faith ako na kaya ko magpalis ng bundok. Init yung ugali naman. Kasi sinasabi niya, mapalad ang mapagkumbaba. Ano ba ibig sabihin ng mapalad? Swerte.
Hindi nga lang ginagamit natin yung salitang word na swerte. Pero yun talaga meaning yan eh. Ibig sabihin yung malaki ang tsansa mo. Na kumbaga hindi ka umaasa, kundi may pag-asa. No, di ba? May nililigawan ka, nakita mo na may gusto sa iyo nililigawan mo. Wala ka, hindi yung may pag-asa ka, no? Hindi yung umaasa ka kasi may pag-asa. Bakit kasi alam mo nang gusto ko eh. Oh, di ba sabihin natin magtatrabaho ka sa tatrabaho ka sa kamag-anak mo, tapos yung kamag-anak mo pa nagsabing, pumasok ka sa akin. Hindi ka na umaasa. Tanggap ka na. No? Nalala ko sabi ng kuya mo dati sa akin, na nagtatrabaho siya ron sa ganun. Yung nag-uukit. Curbing na, yun nga. Yung curbing na, sabi niya, yung tsuhin niyo raw. Pag nagagalit daw, sabi niya ganun. Di ba tsuhin niyo may-ari nun? So, nagtatrabaho siya, sabi niya ganun, sabi daw ng tsuhin dito sa negosyo nito, walang kamag-anak. Pero pag araw daw ng sweldo, pasensya ka na, kamag-anak lamang kita eh. So, ang tingnan niyo po, no, sabi niya gano'n hindi yung fake lang eh, nakaya ko magpalais ng bundok. Talagang nagagawa mo itong himalang ito, nagagawa mo himalang yan. Sabi niya, ang isa nakakakuha ng pangako ng Diyos, ay yung ugali. Alam niyo ba kung bakit dapat sambahin si Jesus? Kasi tingnan niyo, talagang sinaktan siya, natake siya. Binunot yung balbas niya, niluraan siya. Pagkatapos yung tinik, alam niyo ba yung tinik na yun? May 2 inches yan, ganyan, no? Yung parang matigas pa yun. Kasi isang kasama natin, nag-uwi nung tinik. Kasi doon sa Israel, marami, galing sa Israel. Nag-uwi siya ng tinik dito. Pinakita sa amin, ganyan ka, haba, tigas. Hindi po yung dahan-dahan na isinuot kay Jesus. Binigla yan. At pagka bigla sakit, talaga makakayod yung mo. Yung korona ng tinik. Makakayod yung bungo mo. Tingnan niyo lahat ng tapos ito pa. Hindi magandang sabihin ito, pero sa case natin, gusto ko pong makita niyo yung excuse me, paano ko bang sabihin? Yung kalapastanga ng ginawa kay Jesus. Di ba nakita niyo siya nakapakong gano'n? Di ba nakabahag? Sa original, walang bahag yan. Tatlo sila ron, di ba? Dalawang magnanakaw tapos siya. Walang bahag. So isipin niyo yung kahihiyan na ginawa na talagang lahat ng pwedeng iyurak, lahat ng pwedeng yung hiyain, higit pa sa mura sa salita, higit pa sa talagang ibinagsak si Jesus sa kahihiyan. Bakit? Para hindi tayo mapahiya. Ganun ang ginawa sa kanya. Tiniis niya lahat yun, tapos alam niya kung ano lang sa bibig niya. Patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya dapat talaga siyang sambahin eh. Kasamba-samba yung qualities niya na sa kabila na ginawa na sa kanya yon. Sabi niya, patawarin mo sila. No? Kaya ulitin ko po, yun yung karapat dapat, yun yung kasamba-sambang ugali na meron si Jesus. Tapos ito pa. Sabi ng mga tao, si Jesus yan. Ito nga sabi niya gano'n dapat kaugali mo rin yung Jesus. Kaya nga ang tawag sa'yo, Kristiyano. Yung iba nga payag nga magpaano yung di ba, pag mahal na araw, magpagano. Ilang oras lang yan. Pagkatapos naman maipako, talaga nagpapapako yung mga tao, di ba? O pagkatapos noon, anong mangyayari? Dadalhin sa ospital. Ay, di ba? Ipinako ka, magpapadala ka naman sa ospital. Bilisan nyo, ganun. May inuman pa kami mamayang gabi. Alam niyo ba yung kwento ng yung Jesus na, yung picture ni Jesus na mahabang balbas na ganyan, amo-amo ng mukha? Ano pala yan? Ang totoong kwento pala niyan, nagbikinunan siya dahil ang amo daw ng mukha niya, picturean siya. Yan. Nangyari, naglasing-lasing. Nagmukhang hudas tuloy. Ngayon, kinuha din siya pinicture para magmukhang hudas. Ganon. Yung quality ni Jesus na kasamba-samba. Tapos ito nga sinasabi niya, kailan maging katulad ko rin kayo. Kaya alam niyo mga Kristiyano, trying hard sa paggaya-gaya sa ugali ni Jesus. Kasi sinasabi niya rito, mapalad ang mapagkumbaba dahil makukuha nila ang pangako ng Diyos. Minsan nakarely tayo totally sa faith, na dapat mag-faith. Hindi mo ba alam na yung ugali mo nakakahadlang? Sa
dinig ng Diyos ng panalangin mo? No, binabalikan ko lang yung kanina eh. No? Tapos ito pa, yung hindi pa pinako yung mga sinako nung ata ang tawag rin, sinako nung nga ba? Yung ganon? Yung pagdating ng mahal na araw, yung naggaganon? Ayun. Eh, tingnan nyo ha, ilang oras lang yan. Pero kasi itong ugali, buong buhay. Ang hindi naman hiningi ni Jesus yung pako ka lang sabihin, isang oras, ganon. Hindi, ugali. Ibig sabihin, buong buhay ang dadaanan mo. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, mapalad po kayo kapag nakapag-asawa kayo ng mabait na Kristiyano. Bakit? Hindi naman kasi lahat ng Kristiyano mabait eh. Ay, ano yan, ha? Napansin ko tuloy. Sa halip na itago. Hindi, ano po eh, sabihin natin ganito, nung nagkakarpintero sa bahay, ginanong ko yung kahoy. Ano ko eh, nasugat ako eh. Bakit? Sabi kong gano'n, di maganda yung gawa eh. Sabi kong gano'n, wala na ba tayong gagawin dito? Sabi ko sa karpintero. Kasi may mga yung tusok na gano'n. Sabi niya, boss, hindi pa yan tapos. Parang masyado ata akong akurado. Nung sabi mga sa katabi mo, hindi pa tapos sa akin si Lord. Darating tayo kaya kasi ang Diyos po, kinikinis pa tayo eh, nililiha pa. Yung alam niyo ba nakalagay sabi ng Biblia, dadat na niya isang simbahan, walang bahid, walang dungis. So talagang lalabahan ka ng Diyos. Walang bahid, walang dungis, lalabahan ka, paplansyahin ka. Sa bawat laba at plansya sa'yo, aaray ka. No? Kasi masisita ka, gano'n, talagang magtitiis ka. Nalala ko dati, pinapagalitan akong teacher ko, elementary ako, tinitiis kong ganyan. Bakit? Kasi gusto kong pumasa. Gusto kong may marating eh. Gusto kong pumasa. O ano ngayon nangyari? O ngayon, buhay ako, siya patay na. Joke lang. Ito po eh. Yung buhay Kristiyano talaga, yung ugali. Moron ugali. No? Siyempre kasama na yung yung himala. Kasi hindi mo pwedeng walang himala ang no? Katulad ng nawawala yung pera o nagkahimala. Nawawala yung ulam, nagkaroon ng himala. Diba? Hindi. Kasi ang pangako po, sabi niya gano'n, mapagkumaba dahil po, tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Ano bang pangako ng Diyos? Kagalingan at kasaganahan. No? Tingnan niyo itong promise ni Lord. Mahirap kasing tingnan niyo, pati ako nahihirapan. Nakita niyo yung itsura ko. Parang nag-overacting ako siyempre. Parang ang hirap kasing makuha mo yung kasaganahan at saka yung kagalingan nang mataas ka eh. Amen po ba? Ayan, naalala ko nga yung hindi lang puro by faith, yung magsisimba ko, magbibigay ako. Hindi lang yun eh, kundi yung ugali. No? Yung ugali ang isa rito na may tinanong nga akong doktor eh. Sabi ko, bakit ba yung mga doktor masungit? Sabi ko gano'n. Pastora din itong doktor na to. Kasamaan natin. Biglang tumawa. Actually, si Pastora Ina to. Di ba doktora siya? Bigla siyang tumawa, natawa. Tumawa na natawa, na tumawa. Sabi niya kasi pag doktor ka, parang nadadala mo yung kasungitan sa lahat, pati sa bahay eh. No, pagkagalit ka sa pasyente mo, nadadala mo sa bahay eh. Tulad si Simon, sabi niya gano'n, simawot ka na naman. Sabi ko kay Simon, kung kilala man niya man yan. Ay, paano? Yung misis ko. Ano problema kay misis mo? Di ba teacher? Oo. Dinadala pati pagiging teacher sa bahay eh. Anong sinasabi sa'yo? Hulaan ko. Sabi ko, hulaan ko, huwag mo na sabihin. Siguro kinukuha niya yung ruler at sinasabi niya, Simon, what is your name? Binibiro kong gano'n, pinapatawa ko na lang siya, nadadala yung ugali ng teacher, nadadala ugali ng doktor sa bahay na parang masungit yun. Ngayon, nakakilala niyo ba si Jonet? Asawa ni Lerog. Nakikinig. Sabi niya, ay, totoo yan, pastor. Yung pagiging teacher, talagang nadadala sa bahay. Sabi niya sa akin, ewan ko nga ba? Sabi ni Jonet sa akin, teacher din yun. Parang nadadala sa bahay. Ganyan. Okay lang kung dali mo sa bahay yung pagiging Kristiyano. Tama po ba? No, sa bahay, magandang dalhin ang pagiging Kristiyano. At saka ito po, ano ba kailangan para masagot ang prayer mo?
Faith. Pero alam niyo pa kung anong kasang kailangan para masagot ang prayer? Kababaang loob. Kababasa lang natin. No? Yung promise kasi ni Lord, nakukuha mo dahil lang sa kababaan. Amin po ba? Alam niyo yung mga ako, madalas po akong noon hindi naman madalas, kunti lang. Pero naranasan ko po yung nahuli ako ng polis. Nahuhuli ako ng polis Ngayon, hindi mahirap makipag-areglo sa pulis kung mababang loob ka. Sir, pasensya na, sir. Hindi ko nakita, nandiyan kayo, nabangga ko kayo hindi mababang, hindi mahirap. Pero may nakasama ako, nagda-drive siya, nandun ako, naka-red light, na-red light siya, inabutan siya Pinarang ngayon siya nung nagtatagong doon. Pagkatapos nun, alam niyo, sinabi niya, nag-bypass siya. Hinarap niya yung pulis, nag-bypass. Alam niyo, sinabi niya, kakilala ko yung pulis sa amin, ganyan, nanay ko ganito, tatay ko ganyan. May ninong akong pulis ganito, ganyan, nag-bypass. Kumbaga, anak ako ng Diyos, Kristiyano ako. Subok-subukan mong sabihin sa pulis yan. Patatawarin ka, hindi. Hindi, alam niyo, sabi ng pulis sa akin, kasi lumapit na ako, sir, pasensya na sir, ginanong ko na. Pasensya na sir, kasi bagong driver lang. Ngayon sabi niya gano'n, masyado mayabang yung kasama mo anong dahilan? Bakit hindi siya? Tinikitan siya talaga. Bakit? Kasi masyadong, yung masyadong mataas ang faith ba? Iba yung pero kung mababang loob ka, madali kang patawarin. At itong sinasabi niya rito, kung mababang loob ka, mapalad ka dahil makukuha mo yung pangako ng Diyos. See? Hindi rahas. Di ba, nakababasa lang natin, hindi yung rahas, kundi yung pagiging maamo. Ayan, pero kung lalaban-laban ka rin sa pulis, hindi ka pagbibigyan yan. Ngayon, dito rin kay Lord, no? Minsan, hindi ka marunong mag-pray Hindi ka, dapat marunong tayo mag-pray, pero minsan, hindi ka marunong mag-pray, hindi ka marunong magdasal, ganyan. Pero, subukan mong lumuhod kay Lord. Sabihin mo, Lord, sorry po sa lahat. Patawarin mo ako. Tapos, ang Diyos buntis na buntis sa awa. Yung niya, sabi nga namin, hindi mahirap kausapin ng Diyos. Nakakita ko ako ng isang taong na, yung may sakit, mamatay na. Ngayon sabi ko gano'n, humingi ka na lang ng tawad dahil hindi ko alam kung paano pag-pray. Narinig ko yung bibig niya, sabi niya gano'n, Panginoon, patawarin mo ako. Alam mo, kinabukasan, lumakad na. Bakit ganun? Ba't yung ibang hirap humingi ng kagalingan? Ba't siya humingi lang ng tawad? Mababang loob Tapos meron pang isa, ito, ganyan. Tapos yung isa naman, ganun. Sabi niya ganun. Sabi niya isa, Panginoon, pag nandun ka na sa paraiso, huwag mo kalimutan Sabi niya ganun. Kung talagang, sabi ng isa, kung talagang ikaw ang Diyos, bumaba ka nga dyan. Ibaba mo rin kami. Hindi kami yung kababa, mataas Hinamon ng isa. Kasi nga, kung talagang ganun-ganun. Sumagot yung isa. Sabi niya, tayo, masama talaga tayo. Dapat lang tayo maganito. Pero si Jesus, hindi. Ano sagot ni Jesus? Ang kinausap niya, yung mababang loob. At sabi niya, ngayong araw na to, isasama kita sa paraiso. Sama-sama kaya nun. Kasi yung, alam niyo ba yung yung mga taong nasa ilang, nang-a-ambush, tapos pinapatay nila, ninanakawan. No? Pinang-hold up yung mga taong yung pumapatay yun. Pero nung time na yun, sabi niya tayo, dapat talaga tayo nandito, pero yung nasa gitna natin, si Jesus. Walang kasalanan yan. Sino ang inalala ni Jesus? Alam mo, maniwala kayo mga kapatid, pag tayo namatay, dumating ang time na tayo namatay, maalala tayo sa ginawa natin na mabuti at masama. Yun ang ugali, yun ang memory, yun ang legacy kung tawagin na iiwan natin sa mga tao. At kaya nga, katulad nito, pwede ba namang paano ba yung may outing tayo? Sasama ba si Rosel? Mabuti na lang, 3 Rosel dito. No?
Eto bakit sabi ba, ano ngayon, kung di ko sasama, kung di sasama, ako na sumama, kung sasama yan. Bakit? Hindi mo gusto ugali eh. Oh. Kumbaga, hello, wala ka ba napapansin, ayoko kang kasama ng tao? Wala naman akong ano. Magaganon ka. Hindi yung kilikili mo ang problema, kundi yung ugali mo. Bakit? Natawarin niyo po ako. Ang ugali mo ay parang kilikili mo. Baho. Ayaw ng tao. Kasi alam niyo po ba rito sa kung ito isa-isayin natin ito na hindi natin magagawa. Sabi niya, dapat number 1 kayo. Number 1 ha, sa pakikitungo sa lahat ng tao. Maayos kang makitungo, hindi yung masungit kang. Gusto niyo ba, di ba, pupunta ako dito sa anniversary niyo, no? Sa halip na makita kong haircon. Bakit ganyan? Ang ulam, walang lechon. Pinakain ka na nga lang, nagreklamo ko pa. No? Ba, ang ulam rin, ganito, ganyan. Yung bangko rin, ganyan, di malambot. O sige, wala na nga tayong lambot. Wala pang sapin, ang tigas-tigas. Tapos kulay green, di ba pwedeng kulay puti? Lahat na lang pinipintasan mo, lahat na lang napapansin mo. Hindi ka tatagal. Kainisan nga ng mga tao sa paligid mo. Amin po ba? Tapos ito, lahat na lang ng pinuntahan mo, nagpapalibre ka. Ano tawag sa ganun? Mukhang? O, ayun. Kaya nagsabi di ako, ha? Ay, libre mo ako yun. Ay, libre mo ako yun. Ay, mga kapatid, dito po. Wala kami magawa kasi born again, kakasama ka sa church. Pero parang, kung mamimili kami, dapat. Bakit kasi mahirap kang, kasi yung pakikitungo. No, iba kasi yung, kaya-kaya mo yan. O, kumusta ba yung gumaga? Tapos pag may nakitang gulo may nakitang away, ganito, ganyan No, cool ka lang. Ako nasa sapak. Kalmado ka lang. Nakukuha niyo mga kapatid. Nalala ko noon, mga nanay ko may kinukwento sa akin Sabi niya gano'n. Halimbawa, boy, sabi niya gano'n, may nag-aaway doon. Dalawa. Sino pa pupuntahin mo? Sabi ko, di yung mag-aawat. Anong ugali ng mag-aawat na yun? Sabi ko gano'n, di yung makakapagpigil, huwag kang magpapapunta ron ng pikon. Bakit? Kasi yung dalawa nag-aaway na yun, magiging 3 na. So yung ugali nakukuha niyo mga kapatid, nakaka-epekto to sa prayer. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, 9 years na pala tayo rito, no? Paano kung nalaman na 9 years? So, na sinabi niyo, pangalawa yan, nakasulat nakasulat na nga, huwag yun ang babaguhin. Pero dapat to pink. Kasi pink din yan. No? Ngayon, sabi niya, offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform your vows to the Most High. Sabi niya gano'n, mag-offer ka ng pasasalamat. Alam niyo, ibig sabihin nito, in everything, give thanks, maging pasalamat. So dito, si ate, ang maganda kay ate, always mapagpasalamat kasi meron siyang anak na kamukha niya. Na Lord, thank you Lord kasi may anak akong Kristiyano. Ayan, mataba nga lang, pero may dahilang magpasalamat. Nakukuha niyo mga kapatid, no? Na maging thankful ka. Ano ko rito kay Junior, kasi ikaw, ano bang pangalan mo ha? Ha? Tiffany Palmares. Yan ang nakikita ko no? Si Mama. Ito nakita ko to, ganyan ka lang noon. Nung una, nakikita kita ganyan ka lang. Pero, kanina, pag sabi ko, parang kilala ko tong batang ito Abay, mas matangkad pa kay Mama. No? Ganon siya kabilis. Lumaki. No? Tatay mo sa nakita yung burol. Oo, nakita ko rin siya noon Nasabi ko, ang lalaki na itong mga bata. Ito talagang lumaki. No? Tingnan mo nga si Kenzo, nakataklo na. Si Kuya Boy, wala pa. No? Tingnan mo, 4 months. No? Yung kasing kita ni Kenzo, nakuha Ayan
nakakatuwa naman na pinagpapala kayo. Amin po ba? Pero ito po, tingnan niyo mga kapatid, doon sa Baguio, yung gawain doon, sa loob po ng mga, I think, mga 15, 20 years ago na, hindi ko na matandaan, hindi umaalis po sa Irisan. Anong pangalan Anong pangalan ng lugar doon? Irisan. Natawa ako kasi yung pastor doon, Irish ang pangalan. Parang bakit hindi na kayo umaalis dito? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pa tapos ang Diyos doon sa lugar. Ilang pastor na. Ang tagal-tagal na yan ng simbahan doon. Ilang pastor na nagdaan, nagpalipat-lipat na ng simbahan kasi nire-rentahan lang. Yung unang pastor doon, nasa abroad na no? Nasa Saudi at saka nasa Korea. Yung mga sinuunang pastor, hindi umaalis sa Irisan. Kaya alam niyo mga kapatid, kaya hindi nawawala. Saan ba nanggaling po ang Rema? Rema Evangelistic Church. Saan nanggaling yan? Sa Mandaluyong. Hello? Sa Mandaluyong. Kaya ngayon, ito po mga kapatid hindi talaga mawawala ang gawain dito sa Mandaluyong. Kasi dito galing yung simbahan natin. So, ilan na ba ang simbahan natin totally? Lahat-lahat na yan. Nasa 140 plus. Umabot na sa 140 yung dating nasa Mandaluyong lang yung sinulan natin. Nandiyan na. Drummer ko yan No. Pinakamaingay mag-drum yan. Yung drums yan, walang volume. No? Hindi naman nagtugtog yung gano'n. Hindi. Tinatadyakan talaga Tingnan niyo mga kapatid. Ang Rema po, itong kabuuan ng gawain natin, nagsimula sa Mandaluyong. No? Ngayon, yung church dito sa Mandaluyong, hindi pa tapos ang Diyos. No, may plano pa si Lord dito na merong panglalabas dito. Tingnan niyo po yung sabi nga 140 churches. Okay. Ang schedule ko po ngayong taon na to ay nakabook na ako, fully book. Yung bawat linggo. Na hindi ako pwedeng umabsent. Bakit kasi may nakaschedule na ako. Na tulad nito. Nung isang araw, last Sunday, hindi na maganda pakiramdam ko. Sobrang nahihilo ko. Nasabi ko, ba't kaya ganito? Di siyempre, rebuke ka. Tapos hanggang sa kahapon, wala akong ginawa kundi matulog na matulog. Pag-gising ko kanina, talagang alam niyo, pinakamabigat sa akin, yung ulo. Para pa bumangon ka, naiwan yung ulo Alam niyo, ibig sabihin yung pakiramdam. Pero hindi ka pwedeng absent. Bakit kasi? Nakabook ka na Ibig ko sabihin, kulang yung isang taon para ikutan mo lahat ng simbahan. Dahil ang dami na. No, every Sunday, pupuntahan mo ganun. Yung iba, napupuntahan ko, ordinary days na lang. Pero hindi ko na mapuntahan lahat kasi nga, mas marami pa yung simbahan kaysa linggo ng isang taon. Ngayon, sabi ko gano'n, may nag-i-invite sa akin, Pastor, hindi pa kami napupuntahan, gawin mo na lang ganito. Every 2 years na lang kayo mag-anniversary para maikutan ko. Tingnan nyo, pinagpala na tayo ng Diyos. Sa nagsimula? Mandaluyong. Dito sa samahan lang na ito. No? Nasa totoo lang, mga kamag-anak mo ang nagsimula rito sa dito sa Mandaluyong. Kaya nga, praise the Lord, nandito ka. Nakukuha niyo mga kapatid? Na mabuti nga nagpapatuloy ang gawain na alam ko yung hirap niyo na yung nandun kay kila Eva noon. Hindi ka makapagpahinga, gano'n. Pero praise the Lord, tinangkilig pa rin naman tayo. Nakikihati tayo sa renta, ganyan. Pero siyempre parang mas maganda sana kung mayroong sariling ganito, mas sariling kwarto, sariling ganyan, sariling ref. Ayan, na pwede kang humilata doon na nakagano ka, para kang balyena doon sa doon sa salas, ganyan. Pero nalagpasan nyo, hindi kayo naging maarte. Hindi kayo naging maselan. Naalala ko nga, yung unang-unang simbahan natin dito sa may Laguna,
Batangas ba yun? Laguna? Ba Laguna? Abay, naghahanap sila ng simbahan doon. Yan si P1, ang alam ko, galing ka doon, ano? Sabi ko gano'n, pagdating doon, pasok. Sabi ko, dulo na ng apartment ito, ah. Hindi mukhang simbahan, mukhang buntis na itinatago. Looban talaga. Nasabi ko, bakit ganito yung lugar natin na sa dinami-dami po ng mga simbahan na binubuksan natin. Tingnan nyo, nakasurvive kayo ng 9 years dito. Actually, hindi nga 9 years ito eh. Dapat ito, kung gaano katagal ang Rema, ganun din katagal dito. Yung main church. Bakit kasi nanggaling dito at hindi pa tapos ang Diyos sa inyo? Magpuproduce pa kayo ng mga pastor, magpuproduce pa kayo ng mga gawain. Hindi pa tapos. Alam niyo ba noon kung yung mga advice po sa akin ng mga tao noon, kung nakinig lang ako, mabuti lang, hindi ako nakikinig. Ang sinasabi na sa akin, Kuya Boy, sabi lang nila, Kuya Boy, iba naman pastor na, oy, boy. Alam niyo kung ano panloko nila sa akin, boy, baboy, sinangag, unggoy. Kaya mga tawag na elementary, di ba? Sasabihin sa akin ganun, huwag na kayong magbukas ng simbahan hanggat hindi yung boni, maunlad. Tapos sasabihin pa sa akin, hanggat hindi boni na ng mga kapatid mo, huwag kang magbukas ng simbahan. Bakit ang kaligtasan ba ng ibang mga tao nakasalalay sa mga kapatid ko? Buti nga hindi ako naniniwala. Bakit? Tumanggap eh. Ayaw eh. Ano gagawin ko? Hihintayin kong tumanggap yan. Hindi Ang sabi na yun, sumayo kayo. Tapos sabi pa niya, pag hindi nila tinanggap, kita mo, meron palang hindi tatanggap. Sabi niya, pag yung paan nyo ng... So, sa madaling salita, di sige nga, nagganyan, nag-boom, nagganon. Ano po nangyari? Hanggang sa nagkaroon tayo ng recto. No? Ano nangyari? Nabaon sa utang. Grabing utang doon, daang libo. Pinagsarahan, inilak yung pinto, yung aso ko nandun pa sa loob. Yung mga drums natin, yung mga malalaking speakers, mga amplifiers, naiiwan lahat ito, nakakalungkot. No? Kung nakapadlock na, hanggang di na kayo nagbabayad, hindi kayo makakapasok dito, hindi yung makukuha yung mga gamit doon. Ang lungkot-lungkot, no? Nagtuturo ka pa naman ng kasaganahan, ikaw baon sa utang. Parang may mali. Pero alam niyo mga kapatid, akala ng Diablo na napigil ka dun eh. Akala ng Diablo na pisat ka na ngayon, wala na, bagsak ka na. Bakit? Di walang mapasukan yung miyembro na pinto dahil sarado yung church. Di umuwi sila, nagbukas ng kanya-kanyang church. Rema lahat. Dumami tayo ngayon. Akala ng Diablo, naipit ka na, hindi niya alam, lalo ka dumami. Pinagpala ng Panginoon. Amen? Kaya ngayon, nakakatuwa po, nakaka-bless kasi noon, ang pera namin noon talagang hirap na hirap. Nung nagsara yung simbahan, naku po, sobrang hirap namin. Wala kaming kapera-pera. Tapos nagbukas kami sa palit, wala kapera-pera. May nagtitinda kami ng lumpiano. Talagang ako yung si Simon taga-buhat, ako taga-palengke. Namamalay ka sa Divisoria, alam ko na yung mga panluloko nila rin. May mga suki na din kami rin. Katagal-tagal lang, makikita mo na yung mga nila rin. Makikilala mo na kung sino man durukot yan. Ako yung taga-palengke, si Simon yung taga-buhat, ako yung taga-sigaw. Iba ang gagawa yung lumpia rin, kaya naalala ko yung lumpia eh. Iba ang gagawa ng sauce, iba ang gagawa ng lumpia wrapper, magkakaiba yan. Tapos iba yung gagawa nun. Yung sa amin nun, yan kasi hubad eh, bakit? Walang damit eh. Pero yung sa amin nun, lumpiang ubod. No? Yung sa kawayan pala kinukuha yan. Yung usbong ng kawayan, yung baby bamboo. Yun ang ginagawang Tapos, madaling araw, kukunin ko naman yung lumpia wrapper. Tapos ganito, ganyan. Sisigaw-sigaw akong ganyan. Ayun. Alam niyo po, na nakaraos eh. No? Nakaraos. Na sa paglilingkod sa Panginoon, talagang hindi pwedeng maarte ka. Nakasurvive, nakaraos. Ito ngayon, di pinagpapala na. Hirap na hirap kami ngayon. Pero alam niyo ngayon,
yung simbahan natin sa Maine ay walang utang. No? Malaki yung malaki ang binabayaran doon. Eh, yun ang pinakamura na ngayon sa ngayon. Yun ang pinakamura, 18,000 a month. Kaya kumbaga sabi ko, buti lang may pera na. Pero noong unang panahon, ako po, hirap na hirap kami. Pero stay ka lang. Stay ka lang. Papayat ka rin. No? Stay ka lang. Dati nga si Kenzo, payat to ngayon, mataba na No? Alam niyo ba, pinagpapala tayo ng Panginoon kasi dumating nga ngayon ang budget natin dito sa church, dito sa Rema, 1 milyon, isang taon. Sipin mo yan, no? Pinagpapala na tayo. No? Saan niyo pa kayo mga kapatid? Tiis-tiis lang. Kasi one day, buti nga, may maganda na yung katayo, may sarili kayong simbahan. No? Dito pa rin tayo sa Mandaluyong. No? At least wala tayo sa loob. Alam niyo ba na may mga kabataan, may mga worker po tayong pinapapunta rito sa loob. Alam naman natin ibig sabihin ng loob Alam niyo diyan yung mga na-rape, mga bata, grabe, 8 taon ni-rape, pambihira. Ang masama pa ng rape yung tatay. Kaya mga traumatic yung mga tao ro na yung mga bata, mga minsan may 12 years old, 10 years old, talagang nirape ng tatay at niyang tiyuhin. Ngayon, pagka makikita niyo sila, nakapila sila kasi yung ina-evaluate, ginagamot sila, alam niyo, mga tulala lahat. Mga ganyan, kasama na yung nanay nila, ganun. At may ministry po tayo riyan na pinapapuntang mga tao dyan sa looban ng Mandaluyong. Binago na, hindi na mental hospital mental health, no? Malusog ang mental, yung kanilang health sa isip, kalusugan ng isip, Alam niyo mga kapatid, may mga pinapapunta tayo yung mga workers sa riyan. Hindi regular kasi ang mahal ang pamasahe. Pero pinagpe-pray, sineshare yung mga nakapilang nyo. Kasi ang ganda nga ng pagkakataon pupunta yung nabiktima at saka yung nanay na biktima, may pipilapan, hindi nagdadala ng ballpen. Anong gagawin mo ngayon? Pagkakataon to, punta ka daw, may dala kang ballpen. Ang gagawin sa'yo, Nay, wala po kayong ballpen. Hanapin mo yung tao. Ito po, may ballpen ako. Hindi mo naman ibibigay yan kasi karamihan po ng nanay doon, hindi naintindihan yung tanong. Ngayon, ikaw magpapaliwanag. Tulungan ko po kayo, Nay, gusto nyo? Ayan, ito po. Ano pong pangalan? Ganyan, hanggang sa mga sinisingit mo. Pwede po ba kayo ipag-pray? Pwede po ba kayong masyaran? Wala pong tumatanggi. At yung mga nilagay po natin doon, ay nagiging friends na nung mga worker na yun. Nakukuha niyo mga kapatid? Hello? Bakit ko sinasabi yung ganito? Alive ako Kasi meron tayong worker na nangyari sa kanya. Umila siya ron. In-evaluate siya ron. Tinignan siya ng doktor doon. Sabi niya, hindi ako papayag na mangyari ito, na ganito na lang. May time, pabalik-balik siya ron. Naghahanap lang ng matutulungan. Hindi alam ng nanay sagutin. Wala silang ballpen, ino-offer. Hanggang sa mamaya, pinagpe-pray na nila yung mga nakapila. Walang tumatanggi. Kinukuha ang Facebook, patuloy ang sharing hanggang ngayon. Sa loob. So may ministry na. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon nyo nga lang, hindi pala sila galing dito sa Mandaluyong, kaya hindi mo mapapunta rito sa Mandaluyong Church. Galing sila sa mga probinsya. Sabi nga namin, kapag may nakitang taga rito, kaagad sa inyo rekomendasyon na puntahan niyo yung bahay, ganito, ganyan. Kaso galing pala sa mga probinsya itong mga bata. At paniwala kayo, kahit lalaki, nakapila ro. Batang lalaki. Nakukuha niyo mga kapatid. Ang ganda sanang ang ganda sanang tapos ang isa pang magandang puntahan po rito, yung yung ano ba tawag doon sa yung mga nanay, mga babae, may lugar yan. Meron lugar dito niya sa Mandaluyong
Yung Ayun, correctional. Ayun. Mga babae. Pang-babae lang. Alam niyo mga kapatid, yung lugar na yan, ano yan, yung mga babae riyan, yung iba po riyan, eh may mga sapi. May mga masamang espiritu na sa loob. Nasapian na, kaya, so bakit ko ba sinasabi ito? Mga kapatid, hindi pa tapos ang ministry ng Diyos sa inyo. No, may purpose pa. Noon, pinasara, sabi ko nga, pinasara ng Diyos, pinasara ng Diablo. Pumayag lang ng Diyos doon. Bakit? Kasi kung di pumayag ng Diyos, hindi masasara yan. Yung pala, merong mas malaki. No? O ngayon, bagong bukas tayo kaya kilala mo ba si Yolite? O yun, bagong bukas ang simbahan nila sa probinsya nila. At ang simbahan doon, bahay mismo nila. Kilala niyo naman si Yolite, no? Kaya akala ko wala na si Yoli. Pero bakit ano nangyari? Kasi ang pagkatawag ng Panginoon ay hindi natatapos. Ayan. Kaya, so ano pong sinasabi ko rito, ay may plano pa si Lord. Hindi pa tapos ang plano ni Lord sa inyo. Ngayon, sabihin natin, may kwento ko lang itong si Yoli. Dati pastora yung Apalit, di ba? Kumbaga parang umuwi na, nag-teacher na, gano'n, puting-puti ang buhok. Nakita mo ba, Nene? Puting-puti ang buhok. Yung sabi ko, ba't ang puti ng buhok nito? Hindi pala nagpapakulay. O natural na white. No? Buti nga, hindi green eh. No? Sabi ko, bakit gano'n? Nung nangyari kasi yan, parang mga 4 days, mga 1 week, parang gano'n. Lagi ko siya naalala. Sabi ko, nasaan kaya si Oli? Laging balik sa isip ko. Kaya mga kapatid, after mga 3-4 days, biglang kinontak ako. Sabi niya gano'n, gusto niyo magtayo ng simbahan dito sa Infanta? Sabi ko, iniisip lang kita. Ano nangyari? Kasi pinapaisip din sa'yo ng Diyos yung gusto niya. Amen. Kaya halimbawa sabihin natin itong si Rosel. Dumarating ba sa isip niya na one day magiging pastor to? Yung nga lang, hindi payat na pastor. Pero kung mag-alala, tanggap ka namin. Ilan taon ka na ba? 20. Bata ka pa eh. Ayan. Dumarating ba sa isip niyo yung gano'n? One day, magiging hahawak ko ng simbahan to? Okay, wala na tayo magagawa. Dumating na sa isip niya eh. No? Ayan. Mga kapatid, pinapaisip ng Diyos yan eh. Ngayon, yun lang yung makikita mo lang yung kaisipan na pinapagawa pa ang Diyos sa mga taga-Mandaluyong eh. Meron pa eh. Hindi ko lang matumbok eh, pero meron pang pinagagawa ang Diyos sa Mandaluyong eh. Doon pa lang, alam mo na tinawag ka ng Panginoon. Amen? Ngayon, ang isa pong gusto kong pansinin dito, no? Dito po tayo sa Marcos chapter 10. Marcos chapter 10. Paano na pag nagpastor na si Rosel? Paano na? Paano na pag nagpastor na asan ba yung dalawa pang Rosel? Yun yung isa, saka ito. Nung sino ba nagsabi sa akin ng 5 times 2 is 2? Sino na yun? Umuwi na, buti na lang. Hindi, joke lang. Kasi tingnan niyo po ito, sabi niya, lahat po kasi ng tinatawag ng Diyos ay may sweldo. Lahat. Wala po sa Bible na kapag tinawag ka ng Panginoon ay wala ka sweldo. Wala. Kasi nga, ikaw nga dito sa lupa, pag di ka sinweldohan, alam mo ba sa Saudi, yung mga nagpapalit ng bombilya, may bayad dyan. Pero sa Pilipinas, ni pangkape, wala. Hindi, minsan tiway nga lang, di ba? Okay lang, nakikisama ka ganyan. Pero sa Saudi, lahat ng ginagawa mo, alam niyo ba pinagkaiba ng public sa private? Sa public, mababa lang ang singil na hospital. Sa private, ultimong bulak, hindi ka palalagpasin.
Nasubukan namin, sabi, grabe, bulak, 5 piso. Ganun mo na lang. Grabe yung private. May isang worker, sabi kong gano'n, ano daw, hirap na, nagagaganon, yung siguro, hinihika. Sabi ko, dalhin nyo na sa ospital. Nakakalimutan kong sabihin sa public dalhin. Ganun, dinala sa private. 10,000 kagad. Sabi ko, solid nyo. Grabe. Tapos ito pa, mali pang diagnosis. Yung gamot na nabili, hindi pa pwedeng ibalik. Sabi ko, nalaw ko na. Kaya nga, pag magbibigay ng instruction, dapat mahaba eh. Yung ultimong maliit na bulak, sisingilin sa'yo sa private. Kung wala lang nga yung mga SSS na yun, tsaka yung PhilHealth na yan, kawawa ka eh. Sa Diyos, ganun din. Private to, hindi to public. Lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, may kapalit. Kahit nga yung itong sacrifice, nagpunta ka rito, namasahe ka, sacrifice, matutulog ka na lang ngayon, sacrifice, hindi pwedeng walang kapalit. Itong Thanksgiving na so na sacrifice, Lord, magpupuri ako kahit na hindi ko nakikita kung may kapuri-puri dito kasi dami kong problema. Pero dahil sa nag-sacrifice ka ng papuri, may kapalit. Yung pagsundo nyo, yung pag-ambag-ambag nyo, no? Isip ko nga mamaya, magpabalot ako eh. Pero nisip ko, wala kayong plastic, pero may plastic ako. Alala ko nga, nung guusap kami ni Junior eh, yung binyag ni, kinasal ko kayo. Sabi ni Junior, pabalot kaya tayo. Eh, mga kapatid, anumang sacrifice na gagawin mo, eh may kapalit. Wala pong tiway-tiway sa Diyos. Ang Diyos, unang-una, hindi naman nagtitiway. Kaya nga, tayo kailangan mag-thank you. Pero ang Diyos hindi nagpapasalamat sa atin. Kasi 10 pa ng buhay, kahit 10 pa ng buhay mo, Rosel, kahit 10 pa ng buhay mo, ay kulang pa bilang pasalamat sa pagliligtas niya sa iyo. Eto na nga eh. Isa na nga lang, hindi na nga 10, isa na lang nga buhay mo, yung mo pang ibigay. May mali. Kasi kahit 10, 20 ng buhay mo, kulang pa bilang pasalamat sa Diyos. Eh, isa na nga lang yan, hindi mo pa ba maibigay? Tingnan niyo po, ito, papatunayan ko po sa inyo na yung anuman ang ginawa niyo sa Panginoon, anumang paglilingkod, anumang sakripisyo, anumang contribution, anumang offering, ay may kapalit. Tingnan niyo po, sinasabi ni Jesus, tandaan niyo ito. Ano ibig sabihin ng tandaan? Remember. Now, Mother's Day ngayon, don't forget. Remember, happy birthday kay Kate. Sabi niya, tandaan niyo ito. Ang sino man, kasama ako rito. At kasama ka rito. Sabi niya, ang sino man na mag-iwan ng bahay, ang mga workers ay nag-iiwan ng bahay. O mga kapatid, hindi mo nakasama yung mga kapatid mo. Alam, ganda nga, hindi ka na mautusan. O mga kapatid, ina, ama, at mga anak. Ibig sabihin, kahit pamilyadong tao. Yes. Si P1, saka si P2, nag-worker yan. May mga anak yan. Mga lupa. Aba, meron ka palang property. Mga lupa. Ngayon, hindi natin kasi matatapos ito, pero meron pang isa, negosyo. Abay, kikita ka sa negosyo mo. Kaya nga negosyo eh. Anong klase ng negosyo kung di ka kumikita? Kalugihan yan. Pero ang isa rito, meron pang binabanggit dito eh. Love life. Kasi may tinawag sa Jesus eh. Halika, sumama ka sa akin, maglingkod ka. Sabi ba naman niya, Lord, may asawa ako eh. Kakasal ko lang. Hindi kaya alam ng Diyos yun. And sabi niya rito, no? Mga ina, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, dahil sa hayop, ay, tatanggap ng makaisandaang ibayo. Ala, may kapalit pala. Hindi pala to tiway-tiway. Ay, tatanggap ng makaisandaang ibayo.
Oo, Kuya Boy, sa langit, tatanggapin natin, award natin. Teka muna, basahin natin. Ay tatanggap ng 100 times sa buhay na ito. Dito ka tutubo. Dito mo pakikinabangan ang pagiging Kristiyano, ang pagsunod. Pwede ba mag-apply? Kasi sabi pa niya rito, mga bahay, hindi lang mag-iisang bahay mo. Mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, magkakaroon ka ng material na property rito. Saan? Sa pag-worker mo. Paglilingkod mo. Ngunit, may kalakip na pag-uusig. Hindi naman lahat agree. Pero tingnan nyo, maka-100 ibayo. Pagka sinabing maka-100 ibayo, ano yung sabihin? Pakitulungan niyo po. 100 times. Ano yung sabihin? 100 times. 100 ibayo. Paulit-ulit. Okay. Noong unang panahon kasi, parang sabi ko, Lord, may sakit ang tatay ko tapos sa alis ako, hahayo. Sabi ko gano'n, parang ganito eh. Ngayon, sabi sa akin ng Choy ko, magtrabaho ka na, ganito. Yung kumbaga aral ka, tapos ngayon, papastor-pastor ka, pagkatapos hingi ka ng pera, hindi ako humingi ng pera sa kanya. Yun yung talagang yung kilikil lang may uncle kong yun eh. Pinipitasan niya ako na nagpastor-pastor ka, tapos hingi ka na, hindi ako humingi ng pera. Kay Lord lang ako hihingi. Basta tinaga ko na yan sa ulo. Tinaga ko na sa bato na pag ako nagpastor, hindi ako hihingi ng pera kahit kanino. Bahala na si Lord. Ngayon, ito po ang sabi niya, maka-100 ibayo. Ano ibig sabihin 100 ibayo? 100 fold. Actually, hindi po 100 times, kundi 100 fold. Meron nga na pera mo. Meron pa yung pera dyan na yung papel. Yung nakapangalong baba. O kaya yung Tito Vic and Joey. Ayan. Yan. Okay, thank you. Akin na lang ha. Hindi, joke. Tingnan yung pera ha. Ito, ginanon mo. 1 fold. 2 folds. Diba? 3 folds. Hindi 100 times. Ang ibig sabihin, magkano ito? 1,000 times 1. Magkano? 1,000. 1,000 times 2. 1,000. 1,000 times 3,000. 1,000 times 4. Mali. Yan ba ang fold? Hindi. Kasi pag sinabing fold to the nth power, 1,000 times 1,000. Magkano? Wala, buksan niyo calculator. Yun 1,000 times 1,000. O, alam ba ata ni Tiffany? 1,000 times 1,000. 100,000. Times 1,000. O, ilan yun? 100,000 times 1,000. 1 million. Times 1,000. Ha? Pang ilan ito? Pang-4 pa lang. No, pang-3 pa lang, sorry. Hanggang 100 daw. Kasi 100 fold Alam mo, sasagutin yan? Ano ibig sabihin nun? 1. Nakukuha nyo? Hanggang sasabihin ng calculator, hindi aabot ng 100 times yan. 1 na kagad. Kasi masyado na mataas. Yun daw ang tatanggapin natin. Dito sa lupa. So meaning, ang sino man mag-iwan ng trabaho, magkano kinikita mo sa trabaho? 30,000 a month. Ikaw ay tatanggap ng maka-100 iba yung sweldo. Ngayong buhay ka pa sa paglilingkod mo. Nakukuha nyo? Sino dapat ang pinakamayaman dito sa buong mundo? Mga Kristiyano.
Kaya nga sabi niya, sino mo mag-iwan? Iiwanan mo talaga yung mga bagay na yan. Sabi niya, ay hindi ako nangangako nito. Ito, yung application. Sasabihin pa sa hindi pa pagka ini-interview ka, magkano sweldo gusto mo? Baliktad eh, no? Dati, tayo nakikibargay na ano, hindi ngayon. Yung aplikante na ang tinatanong. Pero ito, hindi ka naman tatanungin lang just dito kasi meron ng basehan. Magkano yung trabahong iiwanan mo? 30,000 a month. O dito, 100 fold ng sweldo mo. Abay, magkakapajero ka nung hindi matagal. Magkakaroon ka ng, nakukuha niyo mga kapatid. Pero hindi ka agad dito material. No, kasi sipin mo naman naka-sports car ka na, hayo ka rin sa Dasul. Hindi practical. And yet, alam niyo sinasabi rito, sagana ka. At alam niyo ba kung anong promise ni Lord dito? Hindi ka mag-iisip-isip eh. Na one day, sabi mo, pagka ikaw ay pastora na, one day, sasabihin mo kay mama mo, Ma, saan mo gusto magbakasyon? Sa UK o sa Australia? Bakit kasi? Sagana ka. Hindi ako nagsasabi nito ha. Ang Bible lang nagsasabi nito na sa buhay na ito, 100-fold ang tatanggapin mo. Hindi naman katang-isip ito. Ano to? Get rich scheme? Mga ganon? Mga na-scam ba to? Hindi. Ang Diyos hindi nanloloko. Ang Diyos hindi nagsisinungaling. Yung nga lang, ang sinasabi rito, may kasamang hindi naman yung get rich quick eh. Nagsisimula ka pa lang kasi nagtatanim ka pa lang. One day, aanihin mo lahat ito. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, ako po ngayon ay nandun ako sa buhay na hindi naman yung mayaman ka lang, hindi ganun eh. Pero nandun ako sa buhay na hindi ko na kailangan magtrabaho o maghanap buhay. Dati naghahanap buhay ako. Hanggang madaling araw, yung nag-repair ako ng computer, naglalagay ako ng Windows. Talagang yung nasa DENR ako, nasa opisina ako ng DENR. Kapaligid ko yung mga nagko-computer doon. Yung manager doon, ngayon, nire-repair, salamat kay Lord, may nag-repair sa akin ganito. Inaabot ako ng madaling araw, nasa kalsada ko, nagre-repair ako, nasabi ko gano'n. Ang hirap ng ganitong negosyo, pero sabi ko, Lord, salamat dito sa trabaho mo. Hanggang sa mamaya, merong sira dito, ganyan, gano'n. Sabi ko, sir, gusto niyo pong upgrade na natin? No, hindi pa naman sira, pero kung gusto niyo, palitan natin para bumlis yung computer niya. O sige. Magkano? Pepresyohan ko ng puhunan. Para yung piyesang yun, mapa sa akin. Legal. Walang daya. Wala akong tubo ron. Hanggang sa makakabuo ko ng computer, chap-chap, bebenta ko. At kapag nabenta ko na, biglang may magsasabi sa akin, Kuya Boy, kailangan natin ng pangrenta. Ano ibig sabihin nun? Iiwanan ko yung tubo ko. Pero may kapalit yan. Ngayon, dumating na ako sa part ng buhay ko na hindi ko na kailangan magtrabaho, maghanap buhay. God will provide. Hindi naman. Gusto ko sana. Sino bang maging milyonaryo dito? Di ba? Gusto natin maging milyonaryo. Pero ito kay Lord pwede. Pero hindi biglaan. Pero posible. Nakuha niyo mga kapatid. Yan. Sabihin niyo sa katabi niyo, huwag niyo akong utangan. Utang ka sa akin to yan. Tapos ito pa. Regarding sa utang. No? May utang ka pala. Alam niyo ba, sabi niya, kung susunod ka sa Diyos, darating ang panahon, hindi ka na mangungutang, ikaw na magpapautang. Ayan. Alam niyo ba, nung unang panahon, ako po, baon na ako sa utang. Lagi ko naman kinukwento to eh. Pero ngayon, praise the Lord, wala na ako utang. 7 years na. Wala na ako utang. Siyempre, gusto mo pa namang sanang yung mataas pa, ganyan. No? Para mas marami kang matulungan. Yan, ito kagandahan na walang asawa. Kasi pera mo sa'yo lang. No? Wala kang kasi pinapakain, ganito, ganyan. Pero, so, ang maganda po rito, hindi ako lugi. No, marami pa rin problema. Hindi ko naman mababago yan eh. Hindi naman mawawala ang problema sa'yo. Pero
kumbaga, nakikita ko ngayon na lahat ng sinasakripisyo pinapalitan ng Diyos. Hindi ako lugi. Sabi nga nila sa akin hindi ba Kuya Boy, nag-aaral-aral ka, ba't kanyang boses mo? Nag-aaral-aral ka, ganito, tapos hindi ka nagtatrabaho, ganito, ganyan. Alam niyo mga kapatid, nakikita ko, mas malaki ang biyaya ko ngayon kaysa kung magtatrabaho ko. Mas maganda buhay ko ngayon kaysa nagtatrabaho ko. Naalala ko dati sa akin, may trabaho naghihintay sa'yo, may trabaho naghihintay ganito, ganyan. Seek ye first the kingdom of God. Kung tinawag ka, ikaw, no, ang isang masulusog na girl. Kung tinawag ka sa pagtatrabaho, go, make my day. Kung tinawag ka, pero kung hindi ka tinawag, alam niyo ba yung Forex? Forex? Ayun yung ganun, yung mga Forex. Bumili ako ng ginto. Wala, hindi ako nag-uhukay ng ginto. Pero ang binibenta kasi riyan, kape, langis, ginto, silver, platinum, mga ganon. Makikita mo naman sa market yun bibili ka. Pagkatapos, pag tumaas ang value, benta mo. Okay, ang gawin mo, bibili ka ngayon na para pag bumaba ang value, basta yung Forex na gano'n. Ilang buwan ako nagpo-Forex. Bakit? Kasi konti pera ko parang naghahanap ako. Maganda ito sa mga pastor. Alam niyo, may kakilala ko, kumikita sila 1 milyon isang araw sa Forex. No, nag-aabang lang sila. Magandang bumili ng ng ginto kapag mga parting June kasi yung mga taga-India bumibili ng yan ang time ng kasal nila no? Tapos ang China nagbibili kaya tumataas ang presyo kaya habang wala pang June bumili ka na ng ginto. Pagkatapos yan aangat yan pag angat yan mga kapatid, ang dami ng mga tao kumikita ng 1 milyon sa isang araw. Ang galing, ang ganda. Tapos, dumating po yung time sa akin na kumikita po akong $100 a day sa Forex. Ang ganda. No? Talagang yayaman ka riyan. Ngayon, ang nangyari po, ito. Nababawasan na yung prayer ko. Bakit? Nakabantay ka na lang Kasi kapag gumaganon-ganon yan, pag biglang gumanon yan, kabahan ka na. Pag ganun-ganun yan, nakabantay ka rin. Kada 2 minuto, tingin ka ng tingin sa cellphone mo. Alam niyo ba, kakasalin si Jenny at si Nino, pumunta sa bahay, habang nag-uusap kami ng kasal, nakatingin ako sa computer. Sige, magsalita ka lang. Bakit? Kasi hindi ka pwedeng kumikita ko $100 a day. Tapos ito pa maganda. Kapag halimbawa may bombang pumutok sa Lebanon, okay, sa Syria, pumutok yan, babagsak lahat ng presyo yan, automatic yan. Samantala bumili ka na, babalik yan, akit yan. Bibili ka ng euro, papalit mo sa dollar. Bibili ka ng Canadian dollar, no? Papalit mo ganun. Kumikita ka. Hanggang sa, one day, ang investment ko ay 150,000. Hindi ko sabi sa nanay tatay ko, sa nanay ko, kaya mga kapatid ko, akin lang. Kasi sila rin naman nagaganon pero na 150,000 ang pera ko. Nakaabang ako, ginto yun, ginto, presyo ng gold. Bigla ba naman nakatulog ako? Sabihin mo, kaso swerte-swerte mo. Yan, kasi nabawasan na prayer mo. Kasi sa halip na humahayo ka, nandun ka na lang sa bahay, nagne-negosyo. 150,000 ang pera ko doon. Paggising ko, yung ginto, biglang bumagsak. Lugi ako. Di lugi, Tapos may nagawa pa akong mali. May napindot ako. Nakalimutan ko na kung may pinipindot doon. Pero yung napindot ko, nag-cancel ako lahat. Madaling salita, hindi na ako pwedeng bumawi. Mayroon pa akong 150,000 na utang. Nakatingin akong ganun sa computer nung nakita ko na cancel ko, napindot ko lang Natulak ko yung sarili ko. Palayo, may gulong yung upuan ko. Nakatingin na lang ganito, malayo ang tingin. Wala pa lang tingin. Wala na akong tatanungin, bakit? Wala na yung pera ko,
May utang pa ako 150,000. Tumawag ako ngayon sa account manager ko. Sabi ko, paano nangyari? Napindot ko, wala na bang paraan ito? Sabi niya, na-cancel niyo na wala na. Pero dahil nasa Cyprus yun, long distance na katawagan. Pagdating doon, sabi niya, ganito na lang. Sabi niya sa akin, bigyan kita ng $500. I-invest mo ulit. Sige, sabi ko. Pera na ngayon, binibigyan ako dahil tinutulungan niya ako. Bait eh. May time kasi dito sa Pilipinas na sa buong mundo yan na nagkakaroon ng investing ang mga tao, investment. Nagkaganyan yan. Kaya ngayon, mag-invest ka ngayon. Tinaya ko lahat ng $500. Magkano yun ngayon? 25,000. Tinaya ko lahat. Sabi ko, niniwala ko, akit ang presyo ng ganito. Ganyan, hindi naman sugal yun eh. Tansyahan lang yun. Yung kumbaga, research. Hindi ako nag-research. Tinaya ko lahat. Alam niyo, umakyat. My goodness, 100,000 ang kita ko. Biglang bumaba. Hindi ko pa napipindot yung parang finish na. Sabi ko, sir, ubos na yung pera. May utang pa ako 150. Eh sabi ko, hindi, lahat ang pinagpaguro mo. Hindi mo sa katabi mo, swapang ka kasi. Pinagpapalit mo yung gawain dyan sa pera eh. Di na wala ako. Ito na. Lord, hindi ba Lord usapan natin? Kung pagpapalain mo ako dito, ibibigay ko sa iyo 20%. Eh, ang tanong kalooban ba ng Diyos nandiyan ka? Nangangako-ngako ka, kalooban ba ng Diyos? O gusto mo lang kasing kumita eh? Lord, sige 50%. Kahit na gusto ba ng Diyos na nandiyan ka? Kung hindi ka tinawag, huwag kang papasok. Pero pag tinawag ka, pasok ka dahil dyan ka, pagpapalain. O ngayon sabi ko, Lord, may 3 minutes ka para sumagot. After 3 minutes, Lord, hindi ka sumasagot. Sige Lord, suko na ako. Sorry, patawarin mo ako. Alam niyo, pagkasabi ko noon, wala pang 5 minuto, may tumawag sa akin. Sabi niya, Kuya Boy, nabe-bless ako sa'yo, bigyan kita 10,000. Sinuko ko lang. Nag-give up lang ako na hindi na ako babalik rin sa Forex na yan. Magtitiwala na lang ako sa iyo, Panginoon. Bakit kasi ang kamay na to ay hindi inanointa ng Diyos para umakit ang poste. At magkabit-kabit ang kuryente. Inanointa nito para magpatong sa isang matamang babae. May pangako naman ang Diyos na babalik eh. Ayun mga kapatid, 150,000 wala sa akin, araw ng linggo. Lumabas ako para mag-sermon. Kasi si linggo eh. Sige, lakad akong ganyan, malayo ang tingin. May basurerong lumapit sa akin, yung dumaan sa akin. Good morning, sabi niya ganun. Sabi ko, good morning. Tapos sabi niya, narinig ko sa likod, iba talaga ang mayaman, suplado. Patingin ako gano'n, sabi ko gano'n, kawawala lang ng 150,000 ko, sipain kita eh. Hindi ko sinabi yun. Parang ininsulto pa niya ako. Anong mayaman ako, lang nga ako ng pera eh. Pero alam niyo mga kapatid, sabi ko, di na ako babalik rin. Bakit? Kasi sapat na yung paglilingkod ko sa Panginoon para ibalik niya sa akin ng 100 gold. Minsan kasi nga, dahil sa pasensya na, tao lang, sigurado ko. Na tao lang. So ngayon po, anong nangyari na? Baon na ako sa utang. Ang utang ko po lahat natin, 670,000. Hindi pa kasama yung under the table. Hey, gusto, anong ginawa mo sa 670,000? Anong ginawa mo? Magpaliwanag ka. Sa presinto ko lang magpaliwanag. Sabi ko, ganun. Eh, siyempre, kailangan mo pa rin ng ganun. Eh, ang daming humingi sa'yo eh. Ang daming buti nga, wala kang anak eh. Kasi kung may anak ka, mahati pa yan. No. Ano nangyari nga po? Eh, yun po. Sabi ko, Lord, sa'yo na ako magtitiwala. Alam nyo, it's been 7 years, wala na ako utang. Nakabawi na ako. Sobra-sobra pa. Nakuha niyo mga kapatid. At sabi ko nga sa inyo, pinakamagandang pangyayari po sa akin, nung sabi ko magkukumit ako sa iyo, Panginoon. Sa iyo lang. Magtitiwala sa iyo. Sabi ko, next year, bayad na ako sa utang ko. 670,000 official na utang ko. Hindi pa kasama yung underground. Yung under the table.
No? Sabi ko, Lord, next year, okay na? Sabi ko ganun, Lord, next year, bayad na ako sa utang ko. October yun. 670,000. Next year, bayad na ako utang. Sinisimulan ko na i-confess. Sinabi mo, Panginoon, lahat ng ginawa ko may kapalit. Di naman ako naniningil sa'yo, pero naniningil ako ngayon. Sabi mo lang, bibigyan mo. Wala naman ako asanay. Sabihin ko man sa nanay ko to, wala na ako nanay. 2014 papatay.